Ang parusa para sa mga taga-Huda. 15 kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, kahit sina Moises at Samuel pa ang magmakaawa sa akin para sa mga taong ito, hindi ko sila kahahabagan. Kaya ilayo mo sila sa akin. Paalisin mo sila. Kung magtatanong sila kung saan sila pupunta, sabihin mo na ito ang sinabi ko. Ang mga itinalagang mamatay ay mamamatay. Ang iba'y itinalagang mamatay sa digmaan, at ang iba'y sa taggutom. Ang iba namay itinalagang bihagin. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing ipapadala ko sa kanila ang 4 na uri ng mamumuksa. Mamamatay sila sa digmaan, kakaladkarin ng mga aso ang mga bangkay nila. Tutukain sila ng mga ibon at ang natitira sa mga bangkay nila'y uubusin ng mababangis na hayop. Kamumuhian sila ng lahat ng bansa sa mundo dahil sa ginawa ni Manase na anak ni Hezekiah sa Jerusalem noong hari pa siya ng Huda. O mga taga-Jerusalem, sino kaya ang mahahabag sa inyo? Sino kaya ang malulungkot para sa inyo? At sino kaya ang magtatanong tungkol sa inyong kalagayan? Itinakwil niyo ako. Palagi niyo akong tinatalikuran. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabing iuunat ko na ang mga kamay ko para lipulin kayo. Sawa na akong kahabagan kayo. Parurusahan ko kayo na parang ipa na tinatahip sa pintuan ng lungsod. Lilipulin ko kayo at ang mga anak ninyo. Dahil hindi ninyo tinalikuran ang inyong masasamang ugali, pararamihin ko ang inyong mga biyuda na parang mas marami pa, kaysa sa buhangin sa tabing dagat. Sa katanghaliang tapat, ipapadala ko ang lilipol sa mga ina ng mga kabataan ninyong lalaki. Biglang darating sa inyo ang pagdadalamhati at takot. May inang mawawala ng 7 anak na lalaki. Hihimatayin siya at mahihirapang huminga. Ang kanyang mga anak ay parang araw na lumubog ng napakaaga pa. Mapapahiya siya dahil wala na siyang anak. At ang mga matitirang buhay ay ipapapatay ko rin sa mga kaaway. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Dumaing si Jeremias. Kaawa-awa ako. Sana'y hindi na ako isinilang ng aking ina. Palagi akong kinakalaban sa buong Huda. Wala akong utang kanino man, at hindi rin ako nagpapautang, pero isinusumpa ako ng lahat. Sinabi sa akin ng Panginoon, ang totoo, magiging mabuti ang lahat para sa iyo. Makikiusap sa iyo ang mga kaaway mo na ipanalangin mo sila sa panahon ng paghihirap at pagdadalamhati nila, kung papaanong walang makakabali ng piraso ng bakal o tanso. Wala ring makakatalo sa mga kaaway na galing sa hilaga. Ipapasamsam ko sa mga kaaway nyo ang mga kayamanan at ari-arian nyo, dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong bansa. Ipapaalipin ko kayo sa mga kaaway nyo sa lupaing hindi nyo alam, at ipadarama ko sa inyo ang galit ko, na parang nagliliyab na apoy. Sinabi ni Jeremias, Panginoon, alam niyo po ang lahat. Alalahanin at tulungan niyo po ako. Ipaghiganti niyo ako sa mga umuusig sa akin. Alam ko na hindi kayo madaling magalit. Kaya huwag niyo po akong hayaang mamatay. Alalahanin niyo po ang mga paghihirap ko dahil sa inyo. Noong nagsalita kayo sa akin, pinakinggan ko po kayo. Ang mga salita po ninyo ay kagalakan ko. At ako'y sa inyo, O Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hindi po ako sumama sa mga kasayahan at kagalakan nila. Nag-iisa po ako dahil nakikipag-usap kayo sa akin. At sinabi niyo sa akin ang tungkol sa galit ninyo. Bakit hindi po natatapos ang paghihirap ko? Bakit hindi na gumagaling ang mga sugat ko? Hindi na po ba magagamot ang mga ito? Bibiguin niyo po ba ako na parang sapa na natutuyo kapag tag-araw? Kaya sinabi sa akin ng Panginoon, kung magsisisi ka, pababalikin kita sa piling ko.
para patuloy kang makapaglingkod sa akin. Kung magsasalita ka ng mga makabuluhang bagay at iiwasan ang mga bagay na walang kabuluhan, muli kitang gagawing tagapagsalita ko. Kinakailangang sila ang lumapit sa iyo at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Gagawin kitang parang matibay na tansong pader para sa mga taong ito. Kakalabanin ka nila pero hindi ka nila matatalo dahil kasama mo ako. Iingatan kita at ililigtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at mararahas na tao.